tingin mo ba ay hahayaan ka naming makalapit sa aming pinuno? Mukha namang hindi talaga ikaw ang nakasaad sa propesiya. Tignan na lang natin kung mabuhay ka pa sa amin. Pakawalan ninyo ang idol ko, mga pangit! At anong ganap nitong batang to? Ang lakas naman ng loob mong humarap sa amin, kasama ng matapang mong tuta. Pakawalan ninyo ang idol ko! Ang sasama ninyo! Bata, umalis ka na. Patahimikin niyo ang batang puslit na yan. Wag! Huwag ninyong sasaktan ng bata. Ako ang kailangan nyo, hindi ba? Bata, pakiusap. Hindi mo alam ang gulong pinapasok mo. Umalis ka na. Pero, paano po kayo? Mas makakatulong sa akin kung masisigurado kong ligtas ka. Kaya please, umalis ka na. Sige. Pasalamat ka at hindi pagkain ang pakay namin ngayon, kundi wakasan ang buhay ng hirang na to. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi ka namin hahabulin. Isa pa, wala kang kalaban-laban. Isang batang walang alam sa pakikipaglaban at ang tanging dala-dala lamang ay katapangan. Isang kahangalan. Sorry po, mas napahamak pa po kayo dahil sa akin. Kung katulad nyo lang sana ako na may lakas na lumaban. Wala kang dapat ikahingi ng tawad. Huwag kang makikinig sa kanila. Balang araw paglaki mo, may pagtatanggol mo rin ang ibang naapi. Lagi mo lang dalhin ang katapangan na meron ka ngayon at ang puso na handang tumulong. Gusto ko rin pong maging katulad nyo para matulungan ko po kayo balang araw. Magsasanay po ako at mag-e-ensayo. Promise ko po yan. Noong panahon na muling nagkita si Yuan at ang kanyang lolo, lubos itong ikinagalak ni Yuan at napawi ang lahat ng sakit na kanyang dinanas dulot ng pagiging ulila. At sa pagkakataong sila'y nagkausap, ikwinento ng kanyang lolo Tasyo ang nangyari sa nakaraan. Iyon ang totoong nangyari. Ibinuwis ng iyong ina ang kaniyang buhay para sa iyo, apo. At kahit na masakit sa kalooban ko, pinaalaga kita sa ampunan upang malayo sa akin para ikaw ay maproteksyonan. Ngayon, nandito ka na. Nakakalungkot na hindi ko man lang nakasama ang aking mga magulang. Pero, Lolo, sobrang saya ko po. Akala ko nga mag-isa na lang talaga ako sa buhay, kaya susulitin ko po ang bawat araw na kasama kayo. Tunay ngang lumaki kang mabuti, tulad ng iyong ina. Oo nga po pala, Lolo. Lahat po ng mga nangyayaring ito ay may kaugnayan sa mga aswang, hindi po ba? Bakit po? Ano pong koneksyon ng pamilya natin sa mga aswang? Dahil ako ay isang hirang, apo. Tayo ang binigyan ng tungkulin upang tugisin ang mga aswang dito sa mundo. Ang astig ng lolo ko, grabe! Pero tayo po? Oo, tayo. Kasama po ako? Kung tatanggapin mo ang tungkulin. Tinatanong niyo po kung gusto kong maging isang hirang? Oh, bakit? Ayaw mo? Lolo, gusto ko po. Gustong gusto ko. Kung ganon, matulog ka na at maaga
maaga tayong gigising bukas upang simulan ang iyong pagsasanay. Ha? Bukas na po agad? Agad-agad? Bakit? Ayaw mo? Pwede namang next year. Ay, sige po, bukas na po. Ito naman si Lolo, nagtatanong lang eh. O siya, tulog na. Kinabukasan. Yuan, makinig kang mabuti. Disiplina ang kailangan. Kung gusto mong maging isang tunay na hirang, kailangan mong tanggapin ang paghihirap na dapat mong maranasan, kapalit ng tagumpay sa iyong pagsasanay. Opo, Lolo. Handa na po ako magsanay para labanan ng mga aswang. Suntok dito. Suntok doon. Sipa dito. Ready na po ako. Para sa unang pagsasanay, kunin mo ito. Barya po? Oy, ano nga ba yan? Barya nga po. Anong gagawin ko po dito, Lolo? Di ibili mo ako ng tinapay, yung paborito mong ibigay sa akin nung bata ka pa. Ha? Seryoso po kayo, Lolo? Abay, mukha ba akong nagbibiro? Okay po. O siya, dalian mo na apo. Nagugutom na ako. Eto po, Lolo. Salamat. Ay, may nalimutan pala ako. Kape. Masarap kumain ng tinapay pag may kape. Pakihabol nga apo. Bilis-bilisan mo rin at para makain ko na itong tinapay. Okay po. Lolo, eto po yung kape oh. Meron pa pala. Ha? Bakit nagrereklamo ka? Ay, hindi po. Naghalang eh. Bili mo ko ng asukal. Kulang sa tamis. Asin. Toyo. Suka. Bawang. Sibuyas. Lolo naman eh. Sabi nyo mag-aalmusal lang kayo. Ba't parang pang-adobo na tong pinabibili nyo? Hindi ba sabi mo handa kang mag-ensayo? Sinasabi ko sa'yo, Yuan, disiplina ang kailangan. Huwag kang magreklamo. Sorry po, Lolo. Pero hindi pa naman kasi tayo nag-e-ensayo, di ba? Inuutusan mo pa nga lang ako eh. Yuan, kanina pa tayo nagsimula. Ang pagsasanay na ito ay pagsasanay ng bilis at pagtitiis. Kailangan mong pahabain ang iyong lakas upang hindi ka madaling mapagod at mas maging mabilis. Okay po, Lolo. Hanggang anong oras po ba tayo matatapos bago magsanay sa pakikipaglaban? Oras? Gagawin natin ito araw-araw ng 3 buwan, paulit-ulit. Ha? Lolo naman eh. Abay, may reklamo ka? Wala po. Ano nga po ulit yung pinapabili nyo, Lolo? Gusto ko ng Angel's Pizza. Paborito kong merienda yun eh. Araw-araw, sinanay ni Tasyo si Yuan upang maging mabilis at makalipas ang 3 buwan. Yuan. Lolo? Ngayon, nakita mo na ang resulta ng pagsunod. Salamat po, Lolo. Ngayon, oras na para sanayin ka sa pakikipaglaban.
Yuan, sapat na ang mga tinuro ko sa'yo upang patuloy kang maging isang ganap na hirang. Bukas na bukas may pupuntahan tayo kaya matulog na tayo ng maaga. Ito na ang tamang panahon. Pumunta ang maglolo sa bundok ng Makiling upang makipagkita sa diwata ng lupa at basbasan si Yuan upang maging isang ganap na hirang. Ngunit habang sila'y nasa daan, sa kabilang dako'y naroon ang isang lobo. Kausap ang mapanlinlang na nuno. Alam mo na ang gagawin mo para matapos na ang lahat ng ito. Habang sila Yuan ay nasa daan, biglang lumitaw ang lobo sa kanilang harapan. At ito'y buong galit na sumugod kay Tasyo. Ngunit buong katapangan itong sinalag ni Yuan at nakalmot ito sa kanyang dibdib. At sa muling pag-atake ng lobo, hinagkan ni Tasyo ang kanyang apo at siya ang nakatanggap ng kagat imbis na kay Yuan lumaban. Sa pagbagsak ni Tasyo ay huminto ang lobo at tumitig sa naghihingalong matanda. At nang lumapit si Yuan sa kanyang lolo, umalis ng tuluyan ang lobo. Lolo! 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 Apo, magpakatatag ka. Lolo, wag po. Wag po ninyo akong iwan. Yuan, Lolo. makinig ka mo. Kailangan mo ang basbas ng diwata ng lupa. Pumunta ka sa tuktok ng bundok at doon sa kanya'y makipagkita. Lolo, samahan niyo po ako. Hindi ko po kayang mag-isa. Yuan na po. Ito na ang tamang panahon para tumayo ka sa sarili mong paa. Patawarin mo ako. Hanggang dito na lang ang pag-aalay ko sa iyo. Lolo, wag po. Wag po, Lolo. Ipangako mo sa akin na ikaw ay magiging isang magiting na hirang at tutuparin mo ang tungkulin na sa iyo ay nakaatang. Yuan, lagi mong tandaan, mahal na mahal kita, Apo. Mahal. Lolo? 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 Ang sana'y masayang paglalakbay ay nauwi sa masalimuot na alaalang dadalhin ni Yuan habang buhay. Kaya't habang ito'y nakaupo sa ilalim ng puno, ang pagkakataong ito'y sinamantala ng mapanlinlang na nuno. Oh, aking kaibigan, kay pait naman ang iyong ginahinatnan. Wala nang ina, wala pang lolo. Sino na lang ang magmamahal sa'yo? Ang tanging kasama mo na lamang ay ako. Bakit ganun? Bakit ganun ang talhana, Apo Islaw?
Ngayon ko lang nakasama ang aking lolo. Ngayon ko lang siya nakasama sa buong buhay ko. Ilang taon akong nagulila. Ilang taong hinanap ang aking sarili. Ilang taon akong nanabik sa aruga ng isang pamilya. Pero lahat ng to ay bigla rin sa akin kinuha. Alam mo kung anong dapat mong sisihin? Ang pagkakaroon ng iyong tungkulin. Lahat ng yan ay dahil sa pagiging isang hirang mo. Kung kayo sana'y normal na tao lamang, lahat ng ito'y hindi mo kailangang pagdaanan. Tama ka, Apo Islao. Lahat ng to ay dahil sa tungkulin na yan. Hindi sana sila namatay kung hindi dahil sa walang kwentang tungkulin na yan. Kung ganon, alam mo na ang dapat mong desisyon. Sa pagharap sa diwata ng lupa, ang pagiging hirang ay tuluyang tanggihan upang ang hinagpis at pait na iyong nararamdaman ay maibaon sa limot magpakailanman. Tuluyang nilaso ng nuno ang isip ni Yuan at sa pag-akyat ng bundok, kanyang nakaharap ang diwata ng lupa. Maligayang pagbati sa'yo, mortal. Ako, si Makiling, ang diwata ng lupa. Ako ang diwatang nagbabantay sa kalikasan at nagbibigay basbas sa mga hirang. Kung ganun, naparito po ako upang tanggihan ng inyong basbas. Ano ang iyong dahilan ng pagbabago ng iyong isip? Sarili kong pamilya, ang lolo ko, ang kaisa-isang pamilyang mayroon ako. Kung siya hindi ko kayang ipagtanggol, paano ang mundong ito? Walang permanente, mortal. Ang pagbuwis ng buhay at pagsakripisyo para sa ikabubuti ay kasama sa takbo ng tadhana. Kaya ang ginawang kabayanihan ng iyong lolo ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa buong mundo. Dahil ikaw, Yuan Pedro, ang unang lalaking lumabas mula sa lahi ng ika-37 hirang na si Tasio Pedro, ay ang nakasaad sa propesiya upang ang angkan ng mga aswang ay wakasan. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi ka ordinaryong hirang, Yuan. Ikaw ang magwawakas sa angkan ng mga aswang. Kaya sa pagtanggap mo ng iyong tungkulin, nakasalalay dito ang kaligtasan ng buong mundo. Ang tanong,
Nang dahil ba sa isang buhay na nawala, ang sarili mong tadhana'y iyong pipigilan? Tadhanang sagipin ang mas nakakarami sa kamay ng kasamaan. Doon nag-isip si Yuan at nagpasyang tanggapin ang tungkulin at basbasan. Kung ganun po, tinatanggap ko ang basbas ninyo. At binasbasan nga ng diwata ng lupa si Yuan. Ngunit lingid sa kaalaman nito na sa kaiputuran ng puso ni Yuan ay ang lihim na intensyon na maghiganti dahil mas nangingibabaw ang galit niyang sukdulan ang lalim kaysa tuparin ang kanyang tungkulin. At sa pagtatapos ng pagbibigay ng basbas, isang natatanging biyaya ang ipinagkaloob sa kanya ng diwata. Bukod tanging ang nakasaad lamang sa propesiya ang kanyang pinagkalooban nito. Yuan Pedro, bilang hirang na nakasaad sa propesiya, ang biyayang iyan ay tanging sa iyo lang pinagkaloob. Magagamit mo yan sa panahon na iyong kinakailangan, lalo na sa iyong pakikipaglaban. Ngunit, lalabas lamang ang biyaya kung ang puso mo'y malinis at mapayapa. Ano, Hirang? Patunayan mong ikaw nga ang balakid sa aming angkan. Gusto niyo ba talagang mapatunayan ko? Oh, ano pang hinihintay mo? Kung ganon, iharap ninyo sa akin ang inyong pinuno.